Hey everyone, it's me, your Auntie Tracy, ang gwapa at sexy sa party. Oops, wag magagalit. Baka mag-init ang ulo mo, high blood ka, dediretso ka niyan sa langit. Charot, joke lang. Well, anyways, itong video na to is something na I wanted to share to everyone, especially to my fellow small content creators, kung ano yung dahilan or how did I start as a content creator, kung paano ako nagsimula as a content creator. So, lingid sa kaalaman ng iba, I just recently started content creating or content creation last August, I guess, mid of August. That was the very start na naisip ko, why not, no? Mag-try ako ng content creation or as a content creator, maging content creator. Because, just so you know, guys, first and foremost, gusto ko lang mag-disclaimer. So, hindi ako marunong mag-Tagalog talaga ha. Kasi I'm a Bisaya and then I'm from Davao. So, I mostly speak, my everyday language is Bisaya. And then, hindi ako masyado nagsasalita ng Tagalog. But I will try my best to, to explain everything sa inyo in Tagalog. Kasi meron akong mga followers and friends nagko-comment sa mga videos ko na minsan hindi nila naiintindihan. So, napaisip ako na why not, no? Since hindi naman yung content ko is not all about comedy skit or more on speaking talaga yung aking content na gagawin, like yung motivational videos ko, naisip ko na why not, no? I speak in Filipino and I will try my best para to really explain everything to you guys. So, yun, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung naging inspiration ko, ano yung naging challenges, and then ano yung first step na ginawa ko, yun, and then ano yung gusto kong mangyari, yung purpose, yung ganyan, ng pagiging isang content creator ko. So, again, lingid sa kaalaman ng iba, hindi talaga ako isang content creator because hindi ko siya pinush through. Pero way back 2022 or 2023, nag-undergo ako ng course training for social media manager. And nakita ko sila sa Facebook yung company, and then doon nagbayad ako sa kanila kasi that was a paid training course. Mayroong coach noon na nag-train sa amin kung ano ba yung nature ng isang social media manager. Kasi gusto ko rin malaman kung paano i-manage yung mga kasi na-amaze ako sa iba na social media manager na gagaling nila mag-manage ng mga Facebook account nito ganyan. And so yon, isa yun sa naging dahilan na, okay, why not, no? Gamitin ko siya. I-apply ko naman siya sa sarili ko. Kasi, sa totoo lang, recently, I've, stopped working. So, hindi na ako nagtatrabaho. And, dumating ako sa realization ng buhay ko na, ano kaya yung gagawin ko, no? Babalik ba ako sa trabaho? Magtatrabaho na naman ba ako para sa ibang tao? Napaisip ako na, sila lang naman yung nakaka-benefit sa akin kasi ginagawa ko yung services ko or binibigay ko yung services ko sa kanila, yung skill ko, and then sila lang naman yung nakaka-benefit. Although nakaka-benefit ka rin through experience kasi nag-gain mo yung mga experience na gusto mong ma-reach. But darating din tayo sa point ng buhay natin na ano ba talaga yung gagawin natin? Yung kumbaga, ano ba yung purpose natin dito sa mundo? yun yung napaisip ako. And just so you know guys, sa lahat ng mga content ko, ako lang yung gumagawa nun, okay? So ako lang gumagawa nun, ako nag-i-execute, it's like a one-man job. So ako yung nag-iisip ng content, ako nag-i-execute, ako nag-i-edit, lahat, nag-iisip ng caption, ako. And just so you know, makita nyo, meron talaga akong papel. Kasi sinulat ko talaga yung kung ano yung concept ng video ko ngayon. And wala naman akong ibang kasama na hahawak ng papel na dyan sa likod ng camera, may papakita sa akin na, okay, ito yung next na sabihin mo, ito yung ganyan-ganyan. Hindi talaga, so ako lang. And hindi talaga ganun kadali na maging isang content creator, especially if your content is something na you're going to share, some information na you're going to share to everyone. Kasi yung iba, madadali lang yung mga content nila, yung mga other content creators kasi comedy skit, minsan nakikita lang nila sa Facebook, kinakopy nila, gumagawa sila ng sarili nilang mga unique na mga contents. And so, ano naging inspiration ko? Yon, yung gusto ko na i-apply sa sarili ko, yung mga bagay na natutunan ko sa social media management. And gusto kong i-apply sa sarili kong account or sariling Facebook account ko. And then, ano ba yung first step? So, yung naging first step is, meron kasi akong kapatid na nagko-content din sila. Doon na-realize ko na, why not, no? Why not hindi ko i-push ko na yung gano'n na maging isang content creator. So, sa hindi nakakaalam, ito yung tawag nito, yung
Facebook account nila, Boss N and April 2.0. Ito yung Facebook account nila. And yung content nila is all about comedy. Nagpapatawa sila, nagpapasiya sila sa mga tao. So, yan yung account nila. So, sila yung isa sa dahilan na would joke sa akin na maging isang content creator. And pagkatapos nun, dahil din sa kanila, it was a bridge na na-meet ko yung mga ibang sikat din na content creator dito sa amin. Especially ito si Uncle Porky. Siya, tumitingin na talaga ako sa mga videos niya nung nagsisimula pa lang siya doon sa content niya na about sa mga katulad namin na stories ng mga kapatid nating LGBT, ganyan. So, isa din siya sa parang why not ipagpatuloy ko, or why not I'll start my content creation. Pero yun lang, hindi ko pa alam talaga kung ano yung magiging content ko. Tinry ko na yung, as you see, mga previous videos ko, all about motivational content. Yung motivational content. Kasi yung motivational content na yun, para din kasi yun sa sarili ko eh. Kasi lately, I was very down and I was very sad and I don't know kung anong gagawin ko sa buhay ko. And then yun lang, ginawa ko siya, aside from sharing to everyone, but ginawa ko siya kasi inuulit-ulit ko siyang tignan. Ako mismo, tinitignan ko siya paulit-ulit. So, para, mabigyan na ako ng inspirasyon. And then, after nun, yun na, pagkatapos ko na maka-upload ng first video ko, kasi yung first video ko, yun yung talagang naging hudyat na, okay, why not I start, no? Pero, sobrang tagal ko siya na-upload ha, kasi natatakot talaga ako na baka mabash ako or baka walang mag-view or walang titingin, walang tatangkilik, yun. So, umabot nun ng isang araw before ko siya pinush talaga na i-post sa And then, after nung na-post ko na siya sa account ko, nagtaka ako kasi hindi pa natapos yung araw na yun. Wala pang 24 hours. Umabot na yung views niya ng, I think, 1,000 plus views. So, yun na, yung parang napaisip ako na, Lord, ito na ba talaga yung sign mo? Ito na ba talaga yung sign mo para sa akin? Then, yun, sinabi ko sa sarili ko na, okay, go, i-push ko na kasi ito na, binigyan na ako ng sign ni Lord. So, yun yung nangyari. And, wait, I think need ko na tapusin yung ating video kasi meron tayong part 2 na gagawin and i-continue natin yung ating continuation ng video na ito. So again guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na thank you so much for finishing this video and sana papanoorin niyo yung part 2 natin kasi i-continue natin kung ano yung mga challenges ko doon and ano yung mga learning process, yung breakthrough moments, and then yung purpose o yung anong gusto kong mangyari sa mga contents ko. So yun lang guys, thank you sa panonood and see you sa ating part 2. Hi guys! Maraming salamat at tinapos mo yung part 1 ng video natin. At sobrang saya ko na tinapos mo siya. And hopefully na panoorin niyo yung part 2 natin. Meron tayong part 2, so hopefully panoorin niyo yun. And sana i-share niyo yung ating video na to para naman mas marami pa tayong mga tao na ma-reach at makakita ng video at ma-inspire sila, especially those people na katulad natin, na mga small content creators na gusto din ma-inspire sa journey nila as content creators. So yun lang yung gusto kong iparating sa inyo. Again, thank you so much and hope you have a wonderful day.